Eto pa po, nagsalita na po ang Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, 'no? Ayan po, nagsasalita po si General Bronner, AFP Chief of Staff General Bronner, mga kababayan. Dahil siyempre ito yung tinatawag, ito yung hinihikayat, 'no, ni Pantaleon Alvarez para magbitaw ng suporta sa ating pangulo. So nagsalita na po sila mismo po, mga kababayan, 'no? Ano po ang sabi, mga bossing? Oh. The AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will... O yan, mga kababayan, ha? Kaya ako nagtataka ako hanggang ngayon sila Maharlika, ang sigaw pa din ni Maharlika, malapit na kayong magurgur. O dahil yung mga men's in uniform, favorite niyang word yan. Men and women in uniform. Speak up day. yung nakailang speak up day na kayo pangatlo na yata itong sa Davao ng huli. Plus yung 7 days pa. Speak up day din. Anak ng tinapa, paubos ng paubos, paunti ng paunti siguro po, nare-realize din ng mga umaattend o dumadalo, mga kababayan. Narinig na natin to doon sa Davao na una. Paninira sa gobyerno. Pulburon something. At eto pa, etc. Lahat to narinig na natin dumalo sila sa Cebu. Di na naman. Wala pang iba, walang bago. Nagkaroon ng 7 days si Kibuloy, napugante. Anak ng tinapa, yun pa din po ang pinag-usapan. Tapos eto yung Davao, siguro Davao ulit. Na-realize ng taong bayan. Huwag na tayong pumunta dyan. Yan din ang sasabihin yan. I-replay. Ganun nga din po ang nangyari. No? Ganun nga din po ang nangyari, mga kababayan. Paulit-ulit. At siguro kung meron sila, siguro baka titigilan na nila yan. Paunti ng paunti habang nagsasalita tayo, lalong kumukonti. Yung 100,000, 6,000 lang pala. No? Game. Ay, nako. Ayan po sabi po ng AFP Chief of Staff General Bronner, mga kababayan, mananatili pong buo ang kanilang suporta sa ating Pangulo, sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ulit. That the AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. Pahiya si Alvarez. Gago! Pahiya si Alvarez. Akala po nila siguro, mga kababayan, no? Mauuto pa din nila ang mamamayang Pilipino. Sabi ni Magic, mambabatas, lumalabag sa batas. Totoo, no? Akala nila yung mga pagkilos nilang mga ganyan mauuto nila ang mamamayang Pilipino. Hindi, hirap po yan. Mahirap po. Lalo na sa panahon ngayon, mga bossing. No? Kasi yung nung dati, yung mga dati-dating panahon, ang mga nagbabalita, yung mga DMA, medyo lahat seryoso No? Napakaseryoso nilang bagbalita. Lahat. Kumbaga, ang talagang mga nahihilig nung panahon na yon yung mga medyo may katandaan. Ano? Pero ngayon, mga boss, dahil po merong iba't ibang klase na po na nagbablog, no, patungkol po sa politika. Ayan, kagaya po natin, iba't ibang ibang approach. Ang mga Pilipino, mga bossing ngayon kumbaga nagkakaroon sila ng mga paboritong vloggers na gusto nila kung paano the way na i-approach yung usaping politika, mga bossing. So ngayon, nagigising ang mamamayang Pilipino, kahit mga bata po. Kung titingnan ko, yung community kung sino yung mga nanonood sa atin, start po ng parang 17 years old hanggang 80 years old po, mga kababayan. Ganyan. So ngayon, sa tulong po wag nyo na po ako isama, sa tulong po ng mga magagaling na mga vlogger, no, iba't iba yung approach nila. Meron talagang masaya, kagaya nung kay Direk Freddy Valera,
Oh. Yung tipo bang nakikinig ka, usapang politika, usapang nangyayari sa gobyerno, o 'di ba? Pero na-e-enjoy mo, ganyan. Oh. Na-o-open pati po mga kabataan. Kaya yung mga patawag-tawag nila dito na mga ganyan, magtanggal na kayo ng suporta sa pangulo, eh alam na po ng mamamayan, alam na po ng taong bayan, no? Kung ano yung nangyayari at ano yung katotohanan. O mahirap ng paniwalaan ngayon si ano, mahirap ng paniwalaan ngayon si Alvarez, mga boss, no? Kung sasabihin nila na walang ginagawa ang ating presidente, walang ginagawa ang ating gobyerno, mahihirapan silang magpaliwanag diyan, lalo't lalo na kung fake news. Oh. Ito namang si Sarah Bell parang nakahuli ng pusa. Sa wakas, nahuli din kita ng live watching from Denmark. Matagal na akong nanonood sa iyo. Salamat po, Ma'am Sarah Bell. Ayan. Ang live naman po natin is sa gabi po, alas 9 ng gabi or alas 9 ng gabi dyan sa Pilipinas. Sa umaga naman po, bandang mga alas 11 or ganito. Medyo napaagal lang tayo ngayong araw, mga kababayan. Dahil paglabas ko ng bahay dito, nako, ang dami kong gagawin. Daming tatapusin at sana, no? Close finger. Maka-close tayo kahit 750,000 yun in total, mga kababayan. Yung magiging deal namin. Kaya talagang, sabi ko, aagahan ko na nga ang live ko. Sayang yun. O, isang araw, maka-close tayo ng 750,000 doon sa negosyo nating maliit. So, tumuloy tayo. Ayan, AFP po, mga kababayan, ha? Hindi po magtatanggal ng suporta. At talagang sinupalpal na si Pantaleon Alvarez. Maripe, vale, nakahabol din sa live nyo, sir. Salamat po. Patuloy. Samantala, tiniyak ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na magpapatuloy ang matibay na pagsuporta ng buong hukbong sandatahan ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilabas ni General Brawner ang pahayag kasunod ng panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na kumalas na sa pagsuporta kay Pangulong Marcos para mapanatili umano ang kapayapaan at ang pagiging matibay ng bansa. Grabe. That the pabagsakin yung gobyerno, pabagsakin yung presidente para manatili yung kapayapaan. Kung ang iniisip naman ni Pantaleon Alvarez, yung pagkaka-divide, no, ng DDS at mga sumusuporta sa presidente, wala naman, no? Wala naman, mga bossing. Paano wala? Sige, tignan mo nga yung sumusuporta sa kanila, 6,000 na lang yung dumadalo. Wala yan. Kumbaga, David and Goliath, mga kababayan, dahil unti-unting nagigising ang mamamayang Pilipino kung ano talaga yung mga nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tarantaro, dapat yan. Dapat kasuhan niya si Alvarez. Shout out sa iyo, sir.